Mga kapatid, nais kong basahin sa inyo itong ating teksto. Maikli lang po itong ating message ngayong umaga. Ito pong ating teksto ay bababasa natin sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse 1 hanggang sa susunod na talata. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, that one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down." Ito buong chapter 24 ng Matthew, minsan sa aking destino ay aking binasa ng talagang pagbabasa. Binasa ko lang siya. Binasa ko nasa chapter, verse 1 hanggang sa huling talata dun sa verse 51 nitong chapter 24 ng Matthew. Binasa ko siya ng banayad. Basta talaga siya. May mga inuulit ako na mga salita. Inuulit kong basahin. Talagang siya. Alam niyo, after nung papasa kong ganon, upo na ako. Sa ganito rin, pulpito at nananambahan. Siguro nagtataka yung mga membro bakit hindi nag-sermon si pastor. Siguro sapat na yung buong chapter na yon ay na aking binasa ay talagang nagkaroon ng malalim na mensahe sa kanila dahil kasi nung patapos yung pananambahan, ang sabi sa akin ng isa sa mga nakarinig at mga member, sabi sa akin, si pastor naman nananakot. Yun ang kanilang reaction. Nananakot si pastor. Nananakot si pastor. Kung babasahin nga naman natin ang buong chapter 24, ang linalaman po nito, ang linalaman nitong chapter 24, una ay ang prediction ng ating Panginoong Jesucristo doon sa templo, tungkol sa templo. Doon sa verse na aking binasa, ay isang propesiya o prediksyon ng ating Panginoong Jesucristo mismo ito. Kasalukuyang nakatayo ang templo noong mga sandaling iyon, yung second temple na. Kasi yung first temple ay nawasak sa pamamagitan ng Babylonian Empire na siyang sumakop sa kanila. Tapos naitayo ulit, ito yung prediksyon ng ating Panginoong Yesus sa templo. At ang mga sumusunod pa ng mga talata dito sa chapter 24 ng Matthew ay makikita natin yung mga signs of the times and the end of the ages. Yung mga sign, yung katapusan ng mga panahon. At mababasa rin natin dito sa mga talatang ito, dito sa chapter 24, yung Great Tribulation. Ito yung tinatawag sa atin na dakilang kapighatian. At mababasa na rin natin dito sa chapter 24 ng Matthew, the coming of the Son of Man, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Para lubos na maunawaan itong mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ng mga sandaling iyon, ng mga panahon na iyon, ay nagbahagi siya ng mga parables, mga parabola. Nandiyan na yung parable of the fig tree, at nandiyan din yung tinatawag na faithful and an evil servant, na isang parables din para lubos na maunawaan ng mga alagad ang nais na iparating ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ng mga sandaling iyon dito sa chapter 24. Kung titingnan natin, itong prediksyon ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa templo ay na aking binasa sa inyo na ang sabi doon, datapwat siya'y sumagot. Tinanong kasi siya ng mga alagad Tinagot siya ng mga alagad at pinagmalaki nga ng mga alagad yung templo no? Yung mga structures doon kasi marami mga buildings doon sa ng templo di ba? At pinagmalaki at sinabi ng kanyang mga alagad, nakikita mo ba ang ganda nitong templong ito? Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, datapwat siya'y sumagot at kanilang sinabi,
Hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Anong ibig sabihin nun? Ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay igugupo, lahat ay mawawasak at malang matitirang bato sa kapwa bato. Nakapatong na bato dun sa bato, kapwa bato. Ang tanong ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, ang tanong nila, ang mga alagad dito sa Marcos, ay kung titingnan natin kung sino yung mga alagad dito na lumapit sa ating Panginoong Yesus, doon sa Marcos chapter 13, mababasa natin si Pedro, si James, si John, at si Andrew. Sila yung mga alagad na nakipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng mga alagad sa ating Panginoong Yesus, pagkatapos niya na binigay yung prediksyon tungkol doon sa templo, ang sabi ng mga alagad, tell us, when will this things be? Ano ang sign ng mga bagay na ito na darating? Ang tanong ng mga alagad ay nagpapahiwatig na tanggap nila yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung templo ay mawawasak. Tanggap nila yan. So, ibig sabihin, tinatanggap nila yung sinabi, yung prediction, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dun sa verse 2 na sinasabi, yung walang matitirang bato sa kapwa bato. Tanggap nila ito na kung saan, kung tingnan natin ang kanilang tanong, kailan mangyayari ang mga ito? Ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, alam nila na yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na mawawasak ang templo ay kanila itong kinikilala at tinatanggap na kung saan ay sa pamamagitan ng tanong, kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Alam nyo, bago mawawasak ang unang templo na pinagawa ni Solomon dun sa, kung babasahin natin ang pangyayari sa Second Chronica, ay makikita natin doon, merong propesiya itong si Ezekiel tungkol sa templo na kung saan ay mababasa natin doon sa Chronica chapter 10, verse 18 and 19, pagkatapos chapter 11, verse 11 hanggang chapter 11, 22 and 23, na nakita ni Ezekiel, ang kalwalhatian ng Diyos ay lumabas sa bahay mula sa pintuhan. Yung kanyang kalwalhatian. Sabi nga doon, ang kalwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pinto ng bahay at lumagay sa ibabaw ng mga kerubin at itinaas ng mga kerubin ang kanilang pakpak at nangagpataas mula sa lupa sa aking paningin nang sila'y magsilabas at ang mga gulong sa siping nila at sila'y nagsitayo sa pintuan ng mga pintuang daan silangan ng bahay ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas. So ibig sabihin, pumaylan lang ang kalwalhatian ng Diyos na nakita ni Ezekiel doon sa bago mawasak ang yung templo na itinayo ni Solomon. Kaya doon sa 2 Chronicle chapter 7, ang sinasabi doon, ngunit kung kayo, may isa pang bagay na alam at tinatanggap at kinikilala ng mga alagad, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ng templo'y mawawasak, ay doon kasi meron sinasabi kasing pangako ang Diyos doon sa templo . Ang sabi doon sa 2 Chronicles chapter 7, verse 19 to 22, sabi doon, ngunit kung kayo ay magsihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo at magsisiyaon ay magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila, aking ngang bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila at ang bahay na ito na aking itinatag para sa aking pangalan at iwawaksi ko sa aking paningin at gagawin kong isang kawikaan
ang isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan at ang bahay na ito na totoong mataas. Bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito. Ito'y prediction din, sinabi rin ng Diyos dito sa 2 Chronica. At sila'y nagsipagsagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at nang hawak sa ibang Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't kanyang dinala ang lahat ng kasamaang ito sa kanila. Tingnan niyo, no? So ibig sabihin, ang mga alagad, nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila na ang templong ito'y mawawasak, ay tanggap nila, no? At tanggap nila. Kasi may mga siguro nakikita na nila kung ano nangyayari sa kanilang kapaligiran. Kaya ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa tanong ng mga alagad, kailan mangyayari ito, sabi ng mga alagad, pero merong sagot. Ang ating Panginoong Jesucristo na napakahalagang sagot. Ang sabi sa verse 4, ang sabi doon, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ni naman. Kaya kung babasahin natin ang buong chapter ng 24 ng Mateo, ang pangunahing paalala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ay mag-ingat. Mag-ingat. May mga deceiver na kung saan ay magsisidating. Manlilin lang. Paano ang tao, kung papansinin natin ngayon, ang tao ay parang prone siya sa panlilin lang, di ba? Prone siya ay naloloko. Kung titingnan natin sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, mula sa government, may mga panloko nagaganap, may sa mga trabaho, pag-a-apply ng trabaho, at marami pang mga bagay na ang tao ay prone siya malinlang siya, no? Ma-deceive siya ng lahat ng kanyang buhay niya, no? Kaya kung titingnan natin dito sa chapter 24 verse 5, 11, 23 hanggang 26, makikita natin dito yung sinasabing sino, no? Yung sinasabing deceiver. Kaya kung babasahin natin dito sa mga talata, ang sabi rito, for many will come in my name saying, I am Christ, and will deceive many. Sa verse 11, then many false prophets will rise up and deceive many. At doon sa 23, then if anyone says to you, look, here it is the Christ, or there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. Kung titingnan natin dito sa na ito, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung babasahin natin ang buong chapter, ang pinakamahalaga na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. The only, isang bagay lamang na kung saan para tayo ay makapag-ingat at hindi tayo malinlang na sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, pag nating tingnan yung mga special na signs and wonders, wala nang kumbaga ipakikita na signs and wonders ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Kasi doon tayo marami mga madideceive na kung saan sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang mga, sabi niya nga dito, maging yung mga elect, yung mga hinirang, no? Doon sa na yon. At mahilig marami sa mga mananampalataya, maging sa panahon natin ngayon, lagi silang nakatingin doon sa mga signs and wonders.
Doon sa mga kamanghamanghang nakikita. Pagka sinabi yung sa kanilang mga leaders nila, sila ay gumagawa ng mga himala, ay madali tayo mapaniwala. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo dahil sa sinasabi, take heed that no one deceive you. Walang makapag-dideceive sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw na inuman. Siguro, ito yung pinakamahalaga na sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo dito sa chapter 24. Sa panahong ito na ating nakikita, nararanasan ang iba't ibang mga pangyayari sa kasaysayang ito ng sanlibutan, mahalaga, katulad ng tagubilin ng ating Panginoong Hesus Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Huwag pumokos at tumingin sa mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng sinuman na nagbibigay sa atin ng mensaheng mapapahanga tayo, mapapabilib tayo. Pero ang dulot pala nito ay kalinlangan sa mga nakikinig sa kanila. Ang pag-iingat, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ay mahalaga nila itong panghawakan. Tayo bilang mga mananampalataya, panatili tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, panatilihin natin, panghawakan natin ang mga aral ng mga apostol, panghawakan natin ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, kung dumating man ang mga bagay na ito, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, sinabi ko na sa inyo ito bago pa dumating ang mga bagay na darating. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, sa iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa, kung paano ka gumagawa. Ano mo kami ginagabayan, tulad ng mga karanasan ng iyong mga anak, kung paano ka sumasagot sa kanilang mga panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat din po kami sa iyong mga salita, sa iyong mga paalala sa amin bilang iyong mga anak. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa amin pong kapaligiran sa buhay nito ay nagbabadya na ang aming Panginoong Jesucristo ay malapit ng pumarito upang ang kaligtasan ay aming maranasan, ang kumpletong kaligtasan na kanyang pangako para sa amin. Dakilang Diyos at aming Ama, panghawakan namin ang kanyang paalala na mag-ingat dahil sa maraming mga manlililang na nangangaral minsan ng mga ebanghelyo na nagpapakita ng iba't ibang mga senyales ng kanilang kapangyarihan na sila iyong sugo. Subalit ang aming Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito ay hindi na siya magpapakita pa ng mga himala at hindi na magpapakita pa ng mga kamanghamanghang bagay, kundi ang kanyang pagpapakita sa kanyang muling pagparito ay ang hatol na siyang kanyang dala para hatulan ang sanlibutan ito sa mabuti o masama na kanyang ginawa. Dakilang Diyos, papanatilihin mo ang bawat isa sa amin sa iyong mga salita na siyang amin pong pinangahawakan sa amin pong pamumuhay sa araw-araw. Panatili kaming lumalago, nagtitiwala sa iyo. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon para sa mensaheng iyon na ating narinig.